Good news mga 4Ps, simula na naman ang pagpasok ng mga bagong 4Ps beneficiaries o mga bagong members. So alamin natin ang buong detalye. Alamin nyo rin kung kayo ay qualified at kasama ba kayo sa listahan. Sa pinakabagong anunsyo ng Department of Social Welfare and Development o yan yung DSWD, nagsimula na ang pagre-rehistro o pag-enroll ng mga bagong 4Ps o yung Pantawid Pamilya Pilipino Program beneficiaries. Ito ay bahagi ng nationwide rolling enrollment ng DSWD para ngayong taon nasa 2026, kung saan ang mga kwalipikadong mahihirap na pamilya mula sa iba't ibang rehiyon ang ino-orient at nirerehistro upang maging bagong benepisyaryo ng programa. So saan ang mga lugar na mapapasali sa 4Ps? So hindi ito limitado sa isang lugar lang. Simula na ang enrollment sa iba't ibang lugar. Okay, tandaan niyo po, iba't ibang lugar. At sa mga barangay sa iba't ibang parte ng bansa, nationwide po yan, bilang bahagi ng regular na proseso ng 4Ps. Sa ganito mga national campaign, DSWD sa iba't ibang rehiyon ang nagsisilbing venue o coordinator para sa pagre-rehistro at orientation. At kadalasang isinasagawa ito sa municipal o city social welfare offices at barangay halls sa buong bansa. So ano mga hakbang na proseso ng pagre-rehistro para sa bagong 4Ps beneficiaries? Una, pagkilala at pagpili sa mga posibleng benepisyaryo. Para sa mga bago po yan, ginagamit ang listahanan o yung National Household Targeting System for Poverty Reduction upang matukoy ang mahihirap na pamilya. Maaaring may validation or assessment sa barangay kung kasama ang inyong household sa target list. So, ibig sabihin, pwede pa rin maisama ang mga nasa listahan na hindi na-interview noon o mga natanggal na qualified pa para makasali uli sa 4Ps kung nasa target list ang inyong pangalan. Number 2, ang household assessment naman at validation. So, bibisitahin o iimbitahan ng pamilya para sa interview at data validation. Yan po ay yung susuriin ang kita ng pamilya, bilang ng anak, kalagayan at edukasyon at kalusugan ng pamilya. Number 3, orientation. Yan po yung family development session orientation. Kapag napiling kwalipikado, iimbitahan ng household head, yung pinaka-head nyo po, sa orientation. So ipapaliwanag ang mga kondisyon ng 4Ps sa school attendance, health check-up, and attendance, FDS attendance, at halaga ng cash grant. Pangapat, ang pagpasa ng requirements karaniwan, ang hinihingi ay ang valid ID ng household, yung head, birth certificate ng mga anak, school certificate o enrollment, barangay certificate kung kinakailangan. Number 5, pag-issue ng cash card o digital account. Yan po yung option na binibigay, no? Pwede pong cash card, pwede pong cash. So, bibigyan na kayo ng Land Bank cash card o digital payout account. Kung may orientation kung paano gamitin ang ATM o digital wallet. Number 6, pagsibol at pagtanggap ng cash grants. So may dalawang pangunahing grant, yan po yung health saka education. At ito pa, take note, may rice subsidy po, hiwalay po yan. So tandaan, kailangan sundin ang mga kondisyon. Halimbawa, 85% ang school attendance, regular health checkups para tuloy-tuloy ang ayuda. Libre po yan. So saan ginaganap ang registration? Karaniwan sa Municipal City Social Welfare Office sa may barangay hall o kaya ay mga designated na DSWD registration sites. So paano tinutukoy ang mga lugar o barangay na kasama? Ang mga lugar o barangay na kasali sa pagpili ng bagong benepisyaryo ay batay sa mga sumusunod na mekanismo. Una ay ang listahan ng household assessment. Ang programang 4Ps ay gumagamit ng listahanan o yung National Household Targeting System para alamin ang mga mahihirap na pamilya sa buong bansa. Kaya ang coverage ay maraming probinsya at barangay sa buong Pilipinas. Sunod ay ang postmaster list sa barangay. Karaniwan din kapag may target na potensyal na benepisyaryo, inilalathala ang master list sa mga lugar katulad ng barangay halls o municipal halls upang makita ng publiko kung sino ang mga potensyal na kasama sa programa. Ito ay ginagawa sa level ng barangay sa iba't ibang rehiyon sa mga nakaraang set ng
4-piece enrollment. Susunod ay ang koordinasyon naman sa LGU at barangay officials. Ang pag-validate ng datos at pag-imbita sa mga potensyal na pamilya ay isinasagawa sa pamamagitan ng City Municipal Social Welfare Offices at mga barangay offices kung saan sila nakatira dahil ang LGU ang nagsasagawa ng enrollment event sa kanilang lugar. Susunod ay kung ikaw ay interesado noon malaman kung ang iyong barangay ay kasali sa enrollment. Pwede kang magtanong sa barangay office o munisipyo nyo dyan sa inyong Social Welfare and Development Office kung kasama ang inyong barangay sa bagong 4-piece registration. So tanungin nyo lang po sila kung kasama yung lugar nyo. Kadalasan may listahan at potensyal na benepisyaryo na nakadisplay sa barangay. So paano kung ang pangalan mo naman ay di kasama sa 4-piece? Kailangan mo sumailalim sa assessment ng listahanan. Ang pagpili ng benepisyaryo ay base sa listahanan o National Household Targeting System for Poverty Reduction. So hindi ito basta-basta ina-applyan. May assessment na ginagawa ang DSWD para malaman ang kwalipikado na pamilya. So ano mga dapat mong gawin kung inaakala mong qualified ka? Una, pumunta sa pinakamalapit na DSWD field office sa inyong lugar o kaya ay sa MSWDO. So magtanong kung kailan ang susunod na household assessment o updating. At pagkatapos naman magparehistro sa listahanan. So kung may ongoing registration, pwede kayo magpa-interview, pwede kayo magpa-register kung may bukas na registration o reassessment. So ang kailangan nyo lang magdala ng valid ID, birth certificate ng mga anak, katibayan ng tirahan at iba pang mga dokumento na inihingi ng social worker. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.